Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami nga pala ang pangatlong pangkat. At narito kami siya para pagkumpag sa lisayin ang maikling kwento na pinugatang ang alaga na sinulat ni Barbara Jimenez. At ako'y magandang umaga. At bago na simula ng aming pagsalisay, narito muna ang mga tauhan. Una, Kiboka. Si Kiboka nga pala ay ang tauhan niya pinagtinulaan sa Gogong. Ang pangalawa, si Yusef naman, ang matalik na kaibigan ni Kiboka na nasa ibang bansa. At ang pangatlo, nga po ni Kiboka, siya naman pala ang nagbigay ng biik ni Kiboka. Miriamo. Si Miriamo naman, ang masarap ang nagluto sa biik ni Kiboka. At panglima, si Jauling Colombia, ang tauhan na nagpamalasakit sa pilay-pilay ng paglalakad ni Kiboka sa kanyang biik. At pang-alim, si Nathaniel Kibondo ay siya naman ang nakabangga ni Kiboka at sa kanyang alagang biik. At panghuli, si Mosisi ang hepe ng Gogong Bogo. Ang unang halagang tagpuan sa kwento ay sa bahay ni Kiboka, kung saan dito nagsimula ang kwento nang binigyan siya ng kanyang apo ng alagang biik. Ang pangalawang mahalagang tagpuan sa kwento naman ay sa Sagradong Puno, kung saan dito sa sinentes ng Kiboka at namatay ang kanyang alagang baboy. So ako saglit sa kasigahan sa kwento ang alaga ay nung dumalaw ang apo ni Kiboka para bigyan siya ng isang regalo na isang biik. Sa buhay niya pinakita ang saya at pag-asa ni Kiboka habang natagang niya ang isang biik na naging dalo pang mabigay ng bagong sigla. Ang pagdanda ni Kiboka sa biik ay panimulan ng edukasyon at pagmalasakit niya sa alaga. Ang taktong ito ay mahalaga dahil pinapakita dito kung paano naging mahal ang relasyon niya sa alaga. Nakalaunan ay naging sentro ng kwento. Pagsuliran din naman ng alaga ay yung biik. Dahil sa biik, siya ay naghirap. At ang kanyang katawan ay naging maliit. Dahil maliit na lang yung kinakain niya, dahil yung biik niya lumalaki. At sa paglaki niya, lumalaki din yung kain niya. At hindi lang yan. Hindi namin na isusulat yung isa ng problema namin dahil medyo mataas na rin. Kaya ito ang nangyari. Siya'y natanggal sa kanyang kumpanya. At dahil natanggal siya, wala na siyang income. At dahil wala siyang income, siya'y naging mahirap. At dahil mahirap na siya, hindi niya mapapakain yung biik na kumakain ng halos ng lahat niyang pagkain. At dahil dyan, ito ang isa sa mga suliranin na nasa ang alaga. Kaso tulad, habang naglalakad sila Kiboka, nasagasaan sila at namatay ang baboy. Ang pangyayari rito ay nagdudulot ng patinding kalungkutan kay Kiboka. Ang kaso naman ay ang pagkakantay ng alagang baboy nito. Ito ay nagpakita ng pinakamalagang pangyayari na nagtulot sa pinakamalaking pagbago ng emosyonal at psikolohikal na estado ni Kiboka. Ito ay ang nagsilbing turning point ng kwento. Ito ay nagpakita ng pagkawala at pagtanggap ng kanyang alagang baboy. Sa oras ng buhay ng ang alaga ay magbibigay ang nakahalaga sa pinasarili at kalusugan habang inalagaan. Ang pagbigay ng halaga sa pinasarili at kalusugan ay nagbigay sa atin ng lakas at kitayahan upang mabigyan ng mahusay na pangangalaga ang ating alaga. The question. Ano ang naging sitwasyon ni Kiboka habang natanggap niya ang isang anyone? Ano ang naging sitwasyon ni Kiboka habang natanggap niya ang isang biik? Simula nung natanggap niya ang isang biik, ano ang naging sitwasyon ni Kiboka?
Naghirap. Anybody? Raise your hand. Raise your hand. Ano ang naging sitwasyon ni Kibuka simulat na nagas niya ang isang siya ano? Ano ang naging sitwasyon ni Kibuka habang natanggap niya ang isang biik? Palakpak. Jigol. Unsa man jud? Bibigay ng halaga sa ating mga sarili at kalusugan. In your own words. Lesson sa kung paano minahalang yung sarili, dapat ganun din sa mga alalang tayo. Tama! Sino nga muli ang 8 na tauhan sa maikling kwento? Pito. Sa maikling pinagdatan. Pito o walo? Sino nga muli ang 8 ako? Usa? Kami. Ready? Yosefo Mukasa. Gia ay first aid. Baboy. Leslie. Baro. Kung kayo si Kibuka, kakainin nyo ba ang alaga ng biik or baboy? Raise your hand. Raise your hand. Raise your yayay. Alright. Bakit at bakit? Barog, barog. Balik agad. Kung ikaw si Kibuka, kakainin mo ba ang iyong alagang baboy? Oo, kasi ano, pwede saya na. Kaya kasi minsan lang sa isang taon Pwede, pwede. Ano no, kada ko gasto niya, dako na siya niya. Ako po iba di kaya sa upan tala, dili ko na ko.